1 Samuel chapter 15, verse 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. So, pamagat po mga kapatid ng ating pag-aaralan, the proper obedience. Ayan, the proper obedience. Pag sinabing proper, maayos, nasa tama, yung tamang pagsunod, the proper obedience. Pag sinabing obedience, mga kapatid, ito po ay galing sa salitang obey, na pagiging masunurin. Ayan, mga kapatid. Kaya ang title, mga kapatid, nito ay proper obedience. Kasi hindi po lahat ng pagsunod na ginagawa po ng tao ay tama. Amen po, mga kapatid. Merong mga pagsunod na for sariling interest, may ibang motibo, diba, mga kapatid? So, hindi lahat ng pagsunod na ginagawa po ng tao ay tama. So, ayon po sa 1 Samuel chapter 15, verse 22, sinasabi po ni Samuel na mas maigi ang pagsunod, mga kapatid, kaysa anumang hain. At sinabi pa dyan, mga kapatid, na tanong ni Samuel, nagtataglay ba ang Panginoon ng pagkatuwa? Mga kapatid, nagtataglay ba ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin, sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? So, para po sa kaalaman na lahat, ito pong senaryo na ito ay meron pong isang hari dito. Siya po ay si Haring Saul. Siya po ang kauna-unahang hari ng Israel. Sumunod po si David. So itong si Saul, mga kapatid, ay inutusan po ng ating Panginoon na merong pinapasakop o merong inutusan siya na ubusin niya ang lahat ng tao. Bata, matanda, lahat ng mga hayop. Doon sa isang lugar na yun, inutusan si Haring Saul na ubusin mo lahat. Huwag kang magtitira. Mga hayop, mga tao, bata, matanda, ubusin mo sila lahat. So, nang sununod, mga kapatid, nitong si Haring Saul, itong pinag-uutos ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Samuel, ang ginawa nitong si Saul, mga kapatid, sinunod niya naman. Pero ang ginawa niya kasi, mga kapatid, pa-explain lang natin yung pangyayari. Inubos niya lahat. Pero ang ginawa niya, lahat ng magagandang hayop doon, yung mga walang sakit, diba? Yung mapapakinabangan sa madaling salita. Ang ginawa niya, dinala niya lahat. Dinala niya. At ang sabi, ang isang pag-uutos ng ating Panginoon, mga kapatid, ubusin mo lahat ng tao. Pero ang ginawa po ni Samuel, itinira niya yung hari. Yung hari, mga kapatid, na mga nung lahi na yun, dinala niya doon kay Samuel, mga kapatid. At ang dahilan niya, para daw i-offer sa Diyos. Para daw i-offer sa Panginoon yung mga magagandang kain. Isipin niyo, mga kapatid, napakagandang mindset nun. Napakaganda lang yun. Siyempre, mag-offer ka sa Panginoon eh. Diba? Yung pinaka-the best, talagang pinili niya yung pinaka-maganda para i-offer sa Panginoon. Pero ang sabi ni Samuel, mga kapatid, nagtataglay ba ng dakilang katuwaan ng Panginoon? Diyan sa ginawa mo na yan, na hindi mo sinunod ng maayos yung pinag-uutos ng Diyos na sinasabi ng ating Panginoon na ubusin mo lahat, wag kang magtitira. So, hindi yung nagawa ni Haring Saul, mga kapatid. At ang nangyari, doon na siya pinalitan. Inalis, mga kapatid, ng ating Panginoon si Saul bilang hari po ng Israel. At doon na po pumasok itong si David. Ayan. So, ngayon, mga kapatid, so ano naman sa atin ito, mga kapatid? Meron po kasing tinatawag na proper obedience.
o yung tinatawag na tamang pagsunod. Ayan, mga kapatid. Praise the Lord. So, ang sabi po ng Bible, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, kung gusto po natin maligtas, kailangan natin sundin ang pinag-uutos ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Ang sabi nga ng Bible, di ba? Sa Matthew chapter 7, verse 21, alam na po natin yan. Hindi lamang ang tumatawag sa Diyos ang makakapasok sa kaharian ng langit, kundi sino daw? Yung sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. So, sa pagdating po sa kaligtasan, napaka-importante po ng pagsunod. Yan yung obedience, yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon. At ako naman ay naniniwala, mga kapatid, na lahat tayo gustong makasama ang Panginoon. Amen. Amen po, mga kapatid. Gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ngayon, mga kapatid, napaka-importante na kung gusto natin maligtas, kailangan meron tayong proper obedience. Yung tamang pagsunod sa utos ng ating Panginoon. So, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, dito natin sundin ito. Ang sabi po ng Bible, hindi lamang dapat tayo maging tagapakinig. Tama? Ang gusto ng ating Panginoon, sa kabila ng pakikinig natin na salita ng Diyos, kailangan ginagawa rin natin. Buksan natin ang ating Bible, mga kapatid, dito sa Romans chapter 2, verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. So, tignan niyo, mga kapatid, kahit gaano ka kagaling makinig, o ikaw yung tinatawag na good listener, talagang kapag ikaw ay nakikinig, yung buong attention mo nandoon, di ba? Talagang nakatingin ka sa kausap na nagsasalita, hindi ka nagpapadistract sa ibang tao para makapakinig lang. Ang sabi po ng Biblia, ang mga tagapakinig ng kautusan, hindi po yun ang inaaring ganap ng Diyos. Hindi yun ang inaaring ganap ng Panginoon. Sino daw? Yung mga sumusunod. Yung mga gumagawa ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit anong pakinig mo dyan, mga kapatid, na baliwala ang salita ng Diyos. Sabi nga kanina, di ba? Nawawala ang kapangyarihan ng Panginoon o yung kapangyarihan ng salita ng Diyos kung hindi naman natin itong gagamitin. Tama, kung hindi naman natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid. So, at dito rin natin makita, mga kapatid, sa pakikinig, wala pong kaligtasan. Wala pong kaligtasan sa pakikinig. Nasaan po? Sa pagsunod. Sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. At sabi na dito sa James chapter 1, verse 22, mga kapatid, natapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong mga sarili. Tingnan niyo, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, tayo po ay maging tagatupad ng salita. Ayan. Napakadaling unawain, mga kapatid. Maging tagatupad tayo ng salita. Salita nino ng ating Panginoon. Huwag tayong maging tagapakinig lang. Alam niyo, mga kapatid, kailangan maging tagatupad tayo. At hindi po nabanggit dito kung anong utos ang susundin natin. Kasi yun ang hirap kung minsan may mga tao na namimili kung ano susundin nila. Kung ano lang yung kaya nila, kung ano lang, mga kapatid, yung kapasidad nila na kaya nilang sundin. Alam niyo, mga kapatid, sinasabi po ng Biblia, kung isa sa mga sinasabi ng Bible, mga kapatid, kung iniibig natin ang Diyos, kailangan natin sundin ang kanyang mga utos. Mga utos, ibig sabihin lahat. Hindi dapat tayo, mga kapatid, nagtitira o hindi dapat natin pinipili kung ano yung susundin natin sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon. At sabi dyan, natapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Dinadaya lang natin yung ating mga sarili. Kahit nandito ka,
nakikinig ka ng salita ng Panginoon, after mo makinig ng mga preaching, ng mga mangangaral, ikaw pa yung pinakamalakas mag-amen, magtaas ng kamay, mag-worship, lumuhod mga kapatid, pero paglabas mo sa lugar na ito at hindi mo ginagawa yung mga napakinggan mo, niloloko mo lang ang sarili mo. Kasi ang Panginoon hindi mo naman maloko eh. Kitang-kita ng Diyos kung ikaw talaga, mga kapatid, ay ginagawa mo ang utos ng Panginoon. Kita ng Panginoon kung anong nasa puso't isip natin. Hindi natin maluloko ang Diyos. Sino lang niloloko natin, mga kapatid? Yung ating mga sarili. Kasi kung ganun tayong klaseng tao, mga kapatid, mas mabuti pang matulog ka na lang. Mga kapatid, sasayangin mo lang ang oras mo dito eh. Nandito tayo, mga kapatid, para matuto ng salita ng Diyos. Nandito tayo, mga kapatid, para baguhin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Amen. Hindi para mag-ubos lamang ng oras. Naunawaan niyo, mga kapatid. Ang tunay na obedience o ang tunay na pagsunod, nangyayari po yan paglabas sa bahay ng Panginoon. Ang tunay na pagsunod, mga kapatid, nangyayari kapag wala nang nakatingin. Naniniwala ba kayo dun, mga kapatid? Kasi ang dali lang kaya magwalis kapag may nakatingin. Diba? Ang dali lang maglinis kaya. Ang dali lang tumulong pag may nakatingin. Ang tanong, paano kung wala nang nakatingin? Diba? Kaya, mga kapatid, ang tunay na pagsunod sa utos ng Diyos, nangyayari yan pag wala na pong nakatingin. Kapag hindi na nakatingin yung leader mo, kapag hindi na nakatingin si pastor, kapag wala na dyan yung mga kapatiran, paano ka sumusunod sa utos ng ating Panginoon? Unawaan niyo, mga kapatid. Ulitin ko po, maging tagatupad tayo ng salita. Huwag tayong mga tagapakinig lamang, mga kapatid. Kasi pag ganun, dinadaya lang natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Ang sabi dito sa Romans chapter 15, verse 18, sapagkat hindi ako nangangahas magsalita ng anumang bagay, maliban na sa mga ginagawa ni Kristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga hintil, sa salita at sa gawa. So dito natin makita, mga kapatid, true faith includes obedience. Tama, mga kapatid? Yung tunay na pananampalataya, may kasamang pagsunod po yan. Halimbawa, sa isang politiko, o di ba? Paano mo masasabi na ang isang tao ay naniwala sa talumpati ng politiko? Kapag binoto niya. Tama ba? Kasi kahit anong pakinig mo dyan, tama, kakaganong tao, pero hindi mo naman iboboto, mga kapatid. Baliwala rin. Nangyayari, mga kapatid, ang paniniwala ng isang tao sa isang politiko kapag binoto niya na, kasi doon yung mapapatunayan eh. Naunawaan niyo, mga kapatid, na doon mo mapapatunayan na naniwala ka doon sa talumpati ng isang politiko kapag binoto mo na siya. Ito, maganda to. Maganda yung ano nito. Lahat ng daan, papaayos. Tatanggalin yung mga poste sa gitna ng kalsada. Wala nang batang gutom. Mapapatunayan mo ang faith. Ang true faith, mga kapatid, it includes obedience. Pagsunod. Yung tunay na pananampalataya, mga kapatid, may kalakip yan na pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Sabi nga, mga kapatid, di ba? Ang pananampalatayang walang gawa, patay sa harapan ng Diyos. So, true faith includes obedience. Ayan, mga kapatid, sabi ng James chapter 2 verse 26, ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Kaya nga pagkakabanggit ng Biblia, di ba, baog. Pag sinabing baog, hindi na manganganak. So hindi na, mga kapatid, magkakaroon ng anak. So dito tayo sa ating topic, mga kapatid. Proper obedience. Ayan. In Isaiah chapter 15 verse 22, mga kapatid, doon natin makita, mga kapatid, na hindi naganap ni Haring Saul yung tinatawag na proper obedience o yung tamang pagsunod. Tama, mga kapatid. Kasi ang utos ng Panginoon, ubusin mo lahat ng mga hayop. Pero hindi yun
mga kapatid, nasunod ni Haring Saul. Kaya ang nangyari, mga kapatid, tinanggal siya bilang hari. Alam niyo, mga kapatid, sa atin, kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon, yung tamang pagsunod sa utos ng ating Diyos, kailangan, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun talaga yung gagawin natin. Naunawaan yung mga kapatid. Minsan kasi ang nangyayari, yung pagsunod natin, binabali natin. Naunawaan yung mga kapatid, kung ano po ang sinabi ng Panginoon, yun dapat yung sinusunod natin. Pag sinabi ng Panginoon na magpatawad ka, kailangan din mong gawin. Tama mga kapatid, kapag sinabi ng Panginoon na kailangan natin magbigay, kailangan natin magpakumbaba, yun dapat yung ginagawa natin. Wala na po dapat tayong reasoning. Bakit ko i-respeto yan? Hindi niya nga ako nire-respeto eh. Naunawaan yung mga kapatid. May mga ganun kasi tayong mindset kung minsan eh. Binabali natin ang salita ng Panginoon. Binabali natin yung utos ng Diyos. Bakit kaya papatawarin? Eh hindi pa nga siya humihingi ng sorry sa akin. Di ba? Binabali natin. Alam niyo mga kapatid, obedience, mga kapatid, ang pagsunod, hindi po yan patungkol sa nararamdaman natin. Amen. Ang pagsunod, mga kapatid, hindi po yan patungkol sa kung ano yung opinion at inisipin natin. Yan po ay patungkol sa Panginoon. Amen. Yan po ang sinabi ng Diyos. Unawaan niyo mga kapatid. Kung ano yung inutos ng Panginoon, yun dapat yung ginagawa natin. Amen po mga kapatid. Kung ano yung eksaktong inutos ng Panginoon, yun dapat yung sinusunod natin. Pero tulad nga nasabi ko kaninang umaga, hindi naman lahat mga kapatid na nakasulat sa Bible, lalo na sa Old Testament, napakarami dyan, para sa atin talaga. Naunawaan yung mga kapatid. Pero meron kasing mga sinasabi ang Panginoon sa Old Testament na napakalaking tulong sa atin. Tulad ng ng tithes. Di ba? Alam naman natin, hindi naman yan inutos sa atin eh. Kundi sa mga Israelite lang eh. Di ba mga kapatid? Pero kung titignan natin mga kapatid, yung mga tao na sumampalataya sa ikapog na yan, talagang pinagpala sila ng Panginoon. Naunawaan yung mga kapatid. Pero, hindi naman lahat ng utos, mga kapatid, para sa atin. Tulad nito, inutusan si Noah na gumawa ng arko. O gagawa ka rin ng arko. Diba, mga kapatid? Hindi naman ganun. Magpala nga lang, napapagod na tayo eh. Pero mga kapatid, gagawa ka pa ng arko napakalaki. Saan mo gagamitin yun? May bayan na ngayon, dagat yan. Mga kapatid. So, gagamitin yun. So, may lalagay. Di ba mga kapatid? So, hindi lahat ng utos, mga kapatid. So, balik tayo sa topic natin. Yung proper obedience, mga kapatid. Isa sa mga halimbawa ng proper obedience. Kung ano yung inuutos ng Panginoon, yun dapat yung ginagawa natin. Huwag natin baliin. Huwag natin ilagay, mga kapatid, sa sitwasyon na kung saan yun ay pabor sa atin. Huwag ganun. Kailangan sa pabor ng Panginoon, sa side ng Panginoon. Unawaan nyo, ganun po, mga kapatid, ang isa sa mga halimbawa na tinatawag na proper obedience. Isa pa, mga kapatid, Acts chapter 4, verse 19. Datapot si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Amen. Kung babasahin natin ito, mga kapatid, yung mga nauna dyan, si Pedro kasi si Juan, sila po ay nangangaral na salita ng Panginoon, ipinangangaral nilang salita ng Diyos, at merong mga tao na pinipigilan sila, na huwag na silang mangaral na salita ng Panginoon. So sa verse 19, mga kapatid, itong si Pedro at si Juan, sumagot sila sa mga tao na ito. Sabi ni Pedro at ni Juan, kung katuwiran sa paningin ng Diyos, na sundin muna kayo kaysa sa Panginoon, hatulan ninyo. Tingnan niyo mga kapatid, di ba?
Kung katwiran sa Panginoon, ibig sabihin, kung i-rephrase lang natin mga kapatid, sa madaling salita, para mas maunawaan natin, kung katwiran sa Panginoon na huwag mangaral ng salita ng Diyos, kasi yun yung ginagawa nila, nangangaral sila ng salita ng Panginoon. Kung katwiran sa Panginoon na huwag mangaral ng salita ng Diyos, na tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos, at sundin kayo, hatulan nyo kami. So anong point, mga kapatid? Yung pagsunod natin, mga kapatid, sa ginagawa natin, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Minsan kasi, may mga pagkakataon kasi, mga kapatid, na mas sinusunod natin kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Yan, mga kapatid. Pero kailangan kasi natin suriin na kung yung sinasabi ng isang tao ay nasa katwiran pa ng Panginoon. Naunawaan yung mga kapatid. Yung nasa katwiran ng ating Panginoon. Sabi niya, kung katwiran sa paningin ng Diyos, ang makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Alam niyo, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kailangan mas nakikinig tayo sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kasi kung kanina mga kapatid, mas sinusunod natin kung ano yung opinion natin, binabali natin mismo sa ating sarili, mga kapatid. Ito namang senaryo na ito, mga kapatid, yung sinasabi ng ibang tao. Ito ang sabi. Ang sabi ng Panginoon, huwag na natin palayuin. Halimbawa, ito ang sabi magpatawad ka. Hindi, huwag muna, hayaan mo muna siya, pahirapan mo muna siya. Ang sabi ng kaibigan mo. Yan, mga kapatid. Paano mo sabihin mo sa kanya yan? Kung katwiran sa Panginoon. Di ba? Amen. Nagigets niyo yung point, mga kapatid? Ito naman ay patungkol sa mga sinasabi sa atin ng ibang tao. Di ba, mga kapatid? Yung sinasabi ng ibang tao, yung mga naririnig natin, yung mga pinapayo sa atin. Di ba, mga kapatid? Lalo na sa pag-ibig. Di ba, mga kapatid? Alam mo, nag-open ka sa kaibigan mo, alam mo, gustong-gusto ko na siya. Talagang mahal na mahal ko siya. Ito naman, sige, sagutin mo na siya. Kapatid, hindi ka pa maayos sa harapan ng Panginoon. Nag-aaral ka pa ng oras na yun. Naunawaan yung mga kapatid yung punto ng salita ng Panginoon. Kailangan nandun tayo sa katwiran ng Panginoon. Kailangan yung katwiran ng Diyos, yung ating sinusunod. Wala namang masama, ulitin ko po, lagi ko itong sinasabi sa inyo, walang masama na humingi ng opinion sa ibang tao. Walang masama, mga kapatid, na humingi ng payo. Mag-open, mga kapatid. Pero lagi natin, sama ko yung aking sarili, mga kapatid, lagi natin ilagay sa ating puso at isipan kung ano yung katwiran ng ating Panginoon. Yung katwiran dapat ng Diyos. Amen. Mga kapatid, hindi katwiran ni pare. Hindi katwiran ni Mare, hindi katwiran mo natin, kundi katwiran ng Diyos. Amen. Naunawaan niyo, mga kapatid, isa sa mga katwiran ng ating Panginoon, sundin mo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ikaw yung tipo ng tao, dami mo kaaway. Kahit saan ka mapunta, diba yung mundo mo lumiliit, kasi ang dami mo kaaway, mga kapatid. So, kailangan, mga kapatid, mas sinusunod natin, mas ginagawa natin, mga kapatid, kung ano po ang katwiran ng ating Panginoon. Isa pang halimbawa, mga kapatid, dito sa Galatians chapter 1, verse 10. Kung kanina sa ating mga sarili, yung pangalawa, doon sa sinasabi ng ibang tao sa atin, Galatians chapter 1, verse 10, "Pagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo." Alam niyo, mga kapatid, sa pagsunod natin o paggawa natin, napaka-importante ng ating motibo. Bakit natin yun ginagawa? Bakit ba tayo nag-outreach? Bakit ba tayo naglilinis dito? Sa madaling salita, bakit ba natin sinusunod ang salita ng Panginoon? Dahil ba nandyan si Crush? May gusto ka sa loob ng church? May gusto kang patunayan na ako ang pinakamagaling?
Ako ang maaasahan. Iboto niyo ako sa susunod na halayan. Diba? Meron kang gustong patunayan. Alam niyo mga kapatid, ang sabi diyan, kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Amen. Hindi ako magiging alipin ni Kristo. Kung tayo ay gumagawa, mga kapatid, para makapagbigay lugod sa mga tao, mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging lingkod ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging alipin, mga kapatid, ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante, mga kapatid, bago tayo gumawa ng isang bagay para sa Diyos, isipin mo muna, bakit mo ba yan gagawin? Ano bang motibo mo? Ano bang dahilan? Bakit mo yan gagawin? Mga kapatid, tulad nga ng sinasabi ng Biblia, hindi kasi natin maluloko ang Diyos, mga kapatid. Hindi natin, mga kapatid, madadaya ang ating Panginoon. Na kung ikaw yung tipo ng Kristiyano, mga kapatid, kaya ka lang nagiging active, kaya ka lang nagiging, nakikooperate ka, mga kapatid, dahil sa ibang intensyon. Nakikita ka ng Panginoon. Niluloko mo lang ang iyong sarili. Dinadaya mo lang ang iyong sarili. Alam niyo, mga kapatid, wala pong obedience sa ganong bagay. Wala. Wala, mga kapatid. Kaya sa atin, bilang isang lingkod, bilang tagasunod, mga kapatid ng ating Panginoon, isa sa mga halimbawa ng proper obedience, mga kapatid, yung tamang puso, tamang isip. Unawaan yung mga kapatid, tamang puso at tamang isip, na yung ginagawa mo talaga para to sa kapurihan ng Panginoon, para talaga sa Diyos. Unawaan yung mga kapatid. Kasi ito realidad naman itong nangyayari. Na hindi naman talaga lahat, mga kapatid na nasa loob ng church na ito, o sa loob ng church, mga kapatid, talagang naglilingkod sa Panginoon. Yung iba dyan, yung tinatawag na stage player, diba? Yung mga magagaling. Diba, mga kapatid? Pero kapag wala nang nakatingin, balik na ulit. Sa tunay na siya. May dalawang pagkatao, di ba, mga kapatid? So tayo, mga kapatid, bilang tagasunod ng ating Panginoon, mga kapatid, kailangan masuri natin yung ating mga sarili. Para kanino ba talaga natin ito ginagawa? Para kanino ba talaga natin ito, mga kapatid? Sino bang gusto mong pagpurihan? Yung sarili mo, o yung ibang tao, o ang Panginoon? Kailangan natin malaman yan sa ating mga sarili. Kasi mga kapatid, kung hindi yan para sa Panginoon, baliwala ang lahat. Totoo naman sinasabi ng Bible, mga kapatid, na ang lahat ng paghihirap natin, hindi nawawala ng kabuluhan sa mata ng ating Panginoon. Paano nga kung makita ng Diyos na hindi naman talaga para sa Kanya yung ginagawa mo? Diba? Tapos iisipin mo, pag naghirap ka, ginagawa mo naman ng lahat. Baka kasi may mali sa puso't isip mo. Baka kasi may mali sa motibo mo. Mga kapatid, kaya buting gawin natin. Kailangan nagme-meditate tayo. Sinasatin natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Mas maganda ka kung araw-araw Diba? Bago ka matulog. Diba? Tignan mo yung sarili mo. So, mga kapatid, kung okay ba tayo sa harapan ng ating Panginoon. So ngayon, mga kapatid, yan po yung tinatawag na proper obedience. Mga kapatid, general na ito general na yan. Yung pagsunod natin sa utos ng ating Panginoon, yung ating mga motibo, bakit ba natin yun ginagawa. So, sabi dito, there's a blessing sa pagsunod. Meron pong blessing, mga kapatid, kung ikaw ay tamang sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Sabi dito sa Isaiah chapter 1, verse 19, mga kapatid, kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ayan, mga kapatid. Ang sabi diyan, kung kayo'y magkusa, alam naman natin, mga kapatid, yung word na kusa. Sabi diyan, if we be willing and obedient, ye shall eat the good of
dalan. Kung willing tayo at tayo sumusunod, mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, di ba mga kapatid, kung susundin natin o uunahin natin ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katwiran, ang lahat ng mga bagay na yan, ibibigay sa inyo. Ano po yun? Yung tatlong pangunahin na kailangan po ng tao, yung pagkain, yung inumin, di ba, yung susuotin. Kung uunahin natin ang katwiran ng Diyos, kung uunahin natin, mga kapatid, ang kaharian ng Panginoon, lahat ng mga bagay na yan, ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga may mga pagkakataon, di ba, na hindi tayo nagugutom, di ba? Hindi tayo nawawalan, na magugulat ka na lang, saan ba galing to? Di ba, may pagkain ka pa, hindi ka lang 3 beses kumakain sa isang araw, may merienda ka pa, di ba, may midnight snack ka pa, di ba, kaya tayo tumataba eh. So, mga kapatid, di ba, dahil sa pagpapala, yun po ay isang bunga ng pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon. Yun po ay bunga ng tamang pagsunod. Naunawaan niyo mga kapatid, tamang pagsunod. Nakikita kasi ng Panginoon ng ating mga puso at isip, mga kapatid. Kaya minsan parang ang alat-alat ng blessing sa atin, pero nakikita naman natin yung sarili natin, mga kapatid, na gumagawa naman tayo, active naman tayo. Pero inaalat pa rin tayo sa blessing, mga kapatid. Baka kasi may mali. Baka kasi may mali, mga kapatid. So, huwag natin questionin yung Panginoon. Walang mali sa Diyos. Amen. Ang mali nasa atin. Amen po, mga kapatid. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. At sabi po dito, mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 11, verse 26, narito, ilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. So, naalala niyo, mga kapatid, ang mga Israelita ay pupunta na po sa Promised Land. Meron kasing scenario dyan dito sa Isaiah Deuteronomy chapter 11 verse 26, mga kapatid, na kung saan, nung sila ay lumabas sa Ehipto sa pagkailipin, mga kapatid, nung sila ay papunta na kasi nagpalit na ng liderato si Joshua na. Nung sila ay papunta, mga kapatid, sa Promised Land, pinapili sila ng Panginoon kung buhay o sumpa. Kung gusto nyo ng pagpapala, sumunod kayo sa utos ng Panginoon. Kung gusto nyo ng sumpa, huwag kayong sumunod. So doon natin makita, mga kapatid, yun po, mga kapatid, ay madadala natin kahit sa panahon natin ngayon. Kung gusto mo ng pagpapala, mga kapatid, hindi man sinabi sa New Testament, mga kapatid, itong bagay na ito. Kung babasahin natin ang Biblia, mga kapatid, patungkol po sa blessing, yun po ay patungkol sa obedience. Kung gusto mong pagpalain, sumunod ka sa utos ng Panginoon. Kung gusto mo na hindi ka magkulang, sumunod ka sa utos ng Panginoon. Gawin mo kung ano ang pinag-uutos ng Diyos at hindi ka papabayaan ng Diyos. Magpo-provide ang ating Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Unawaan niyo, mga kapatid, yan po ay isa sa mga blessing ng obedience ng pagiging masunurin, mga kapatid. Sa 1 Kings chapter 3 verse 14, at kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos gaya ng inilakad ng inyong amang si David, ay aking palalaluin ang inyong mga kaarawan. So kapag pala tayo, mga kapatid, ay sumusunod sa utos ng Panginoon, ang buhay natin ay tatagal, sa madaling salita. Kaya kung papansinin ninyo, yung mga buhay ng mga, yung kaarawan ng mga tao na naglingkod sa Panginoon, yung mga nauna sa atin, di ba, minsan umaabot sila ng 900 na taong gulang, di ba, umaabot sila ng lagpas 100. Kasi sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang hindi ako, estimated ko lang, minsan, 60 plus, namamatay na, di ba? Hindi na, bihira na lang sa panahon natin ngayon. Ang tao umabot ng 100 years old. Amen. Di ba? Napakabihira, mga kapatid. Napakabihira na umabot. Minsan nga, minsan bata pa lang, di ba? Minsan teenager pa lang, di ba? Nawawala na dito sa mundo.
Pero sa panahon, mga kapatid, noon, ang tao maabot talaga ng 900, di ba? Pinakamatagal. Sino man pinakamatagal? 969 ba? Yun, si Methuselah. Hindi, kaya ba natin mabuhay yung mga kapatid? Yun po mga kapatid ay isa sa mga bunga ng pagsunod sa utos po ng Panginoon. Yun po. Kaya nga mga kapatid doon pa lang sa word na hindi ka papabayaan ng Diyos, na ipoprovide niya mga kapatid na lahat ng pangangailangan mo mga kapatid. Di ba? Sa isang araw, mabubuhay ka. Di ba mga kapatid, ang sabi diyan, kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga palatuntunan. Kasama dito yung pag-iingat mga kapatid at ang aking mga utos gaya ng inilakad ng inyong amang si David ay aking palalaluin ng inyong mga kaarawan. Ayan mga kapatid. For the last verse, 2 Chronicles chapter 15 verse 2. At siya'y lumabas na sinalubong si Asa at sinabi niya sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa at buong Juda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo. Ngunit kung pababayaan ninyo siya, Kanyang pababayaan kayo. Yan, mga kapatid. Ang sabi diyan, kung papabayaan natin ang Panginoon. Sa madaling salita, mga kapatid, kung susundin natin ang utos ng Panginoon at gagawin natin ang mga pinag-uutos ng ating Diyos, ang sabi diyan mga kapatid, kung hahanapin natin siya, masusumpungan natin siya. Lagi natin kasama ang ating Panginoon. At sabi diyan, ngunit kung papabayaan nyo siya, kayo'y papabayaan din niya. Yan mga kapatid. Kaya napaka-importante mga kapatid ng pagsunod na ating ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Kapag sinunod natin ang utos ng Diyos, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Lagi tayong sasamahan ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid sa ating pagtatapos, o mga kapatid, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, tulad nga ng sabi ko kanina, napaka-importante ng tinatawag na proper obedience. Yung tamang pagsunod. Amen po mga kapatid. Kung ano talaga yung sinabi ng Panginoon, yun dapat talaga yung ginagawa natin. Huwag tayong makikinig mga kapatid sa mga tao na nagsasabi na malayo sa katwiran ng ating Panginoon. Kailangan kung ano yung katwiran ng Diyos, yun dapat yung ginagawa natin.